Magandang umaga. Sa pagkakataong ito, nararamdaman ko na ang iba sa atin sa mga nanonood, ano ba ang paraan upang tayo ay makalapit kay Kristo? Sapagkat alam naman po natin na may mga bagay-bagay sa buhay, napakadaming hamon, at tayo naghahanap ng tao, naghahanap tayo ng someone, ika nga, na makapagbibigay sa atin o makapagdudulot sa atin ng kaligtasan mula sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sa mga ilang sandali ay ibabahagi ko sa inyo ang aking pinamagatang 4 Steps to Christ. Ito yung mga hakbang upang tayo ay makalapit kay Kristo. Hindi lamang po sa ating kaisipan, kung hindi sa ating puso, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Tunghayan natin. Una sa lahat, napakahalaga na kilalanin natin ang ating mga sarili bilang mga makasalanan. Tunghayan natin sa Romans 3:23, ano ang kapahayagan patungkol dito? Ang sabi rito, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat tayo po ay nagkasala. Walang sino man sa atin makapagsasabi na wala tayong kasalanan. Malinaw po na ang kasalanan na yan ang siyang dahilan kung bakit po tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Tunghayan natin sa sumunod na talata. Ang kasalanan natin ang siyang nagsiwalay sa atin sa Panginoon. Sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po'y iwalay sa Diyos dahil po sa ating kasalanan. Subalit mayroon pong magandang balita. Sa Romans 5 verse 8, nasasaad, "But God demonstrates His own love to us, in that while we were yet sinners," tayo makasalanan, "Christ died for us." Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ang naging propitiation, ika nga, siya yung naging kabayaran ng ating kasalanan. Kaya po dapat kilalanin po natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Subalit hindi po diyan nagtatapos ang kwento. Ito po ang isa sa pinakamahalagang dapat nating maunawaan. Sabi nga rito sa Romans 10:9, basahin po natin, "If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Kaibigan, nakita po natin sa ating binasang mga talata na kung saan, number 1, tayo ay nahiwalay sa Diyos dahilan po sa ating kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay tiyak na kamatayan. Pangatlo, nakita po natin na pinamalas ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Paano? Sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Pang-apat, ito po ang napakahalaga. Kailangan po nating ipahayag sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating puso, tanggapin natin na si Jesus ang ating Panginoon at manliligtas. At yan po tiyak po na maranasan po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan na magtitiyak sa atin sa buhay na walang hanggan na kapiling natin ang ating Panginoon. Kung yan man ang naisin na iyong puso sa sandaling ito, hinihiling ko na sabayan mo ako sa panalangin ito. Akuin mo na ito yung panalangin mo sa Panginoon, pang tunay nga na maranasan mo siya sa iyong buhay. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan na iyong pag-ibig. Maraming salamat sa pag-alay mo na yung bugtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aking mga kasalanan. Sa sandaling ito, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. At binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Panginoon, mula ngayon, manahan ka sa aking buhay, sa aking puso, at ikaw ang aking susundin magpakailan paman. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa kaligtasang kaloob ninyo sa akin. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Hayaan niyo po ako manalangin para sa inyo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyo pong mensahe ng kaligtasan, O Diyos. Akin pong idinadalangin ang nanonood ng video na ito, Panginoon, at tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at Manliligtas. Ama, gabayan niyo po siya. Ama, tulungan niyo po siya na lumago po siya sa kanyang buhay po na pananampalataya. Hayaan niyo po ng Banal na Espiritu ang manahan sa kanyang buhay mula ngayon at magpakailanman. Salamat po na marami, O Diyos, sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan na kaloob ninyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ito po ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.